bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikukwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Isang tasa, isang tadhana. Magsisimula tayo dito. 24 na taong gulang ako noon. Si Mark Anthony Villarosa. Pero Mac na lang ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi raw, parang artista yung buong pangalan ko. Ang hirap tawagin pag may gulo. Probinsyano ako, taga Cabanatuan. Anak ng 2 magsasaka, panganay sa 4. At sa edad na yon, desidido ako mangarap ng malaki. Kasi yung tatay ko, sa tagulan lang umaasenso. Sa tagtuyot, wala. Kaya yung pangarap ko, simple lang. Makapagtapos yung mga kapatid ko. Makapagpatayo ng bahay na hindi tumutulo ang bubong. Pumunta ako ng Maynila. Sa isang call center muna, tapos sa isang IT company. Hindi rin biro yun, pre, kung alam niya lang. 4 na buwan ako nakatira sa boarding house na ang laki lang ng kwarto. Kasing laki ng banyo nyo siguro. Pero okay lang, masanay naman tayo. Ngayon, dito papasok si Diana. Si Diana May Castillo. Coworker ko siya sa parehong company, pero ibang department. Unang nakilala ko siya sa pantry. Naghahanap ako ng tubig, wala na. Kasi may team building daw kanina. Tapos, bigla na lang may bumulong sa likod ko. Psst! May extra akong tubig sa fridge ko. Pero bayad ha? Tumalikod ako at doon ko unang nakita yung ngiti niya. Pre, hindi ko alam kung bakit. Pero parang na-stuck ako. Parang tinanggal niya yung volume ng buong opisina. Siya na lang nakikita ko. Magkano? Sagot ko. Kahit hindi ko naman talaga gustong umutang ng tubig. Libre na lang, sabi niya. Basta sagutin mo tong tanong ko. Bakit ka mukhang nawawala sa buong building na to simula nang dumating ka? Grabe, akala ko ba ako lang ang nahihiya dito? At doon nagsimula yung lahat. Mga linggo pagkatapos nun, naging magkasundo kami. Parehong shift, parehong oras ng lunch, parehong taga-province pala. Siya taga Bulacan. Magkaiba kami ng personality, pre. Ako, tahimik, mahiyain, type na mag-isip muna bago magsalita. Siya naman, ang lakas makastorya. Type na sasabihin lang lahat ng nasa isip niya. Hindi marunong magtago ng emosyon. Kapag masaya, halatang halata. Kapag galit, mas lalong halata. Pero may pagkakatulad din kami. Pareho kaming anak na magsasaka. Pareho kaming pinapadalhan ng pamilya namin ng pag-asa. Kaya kailangan naming tumayo ng matatag. Isang gabi, lalit kami sa office kasi may deadline. Pagkatapos ng trabaho, naupo lang kami sa labas ng building, kumakain ng siopao galing sa kanto. Tinanong niya ako, Mac, bakit ka bang tahimik? Parang may iniisip ka lagi. At doon, sa unang pagkakataon, nabuksan ko yung sarili ko sa kanya. Sinabi ko yung tungkol sa tatay ko, sa pangarap kong matapos ang mga kapatid ko, sa takot kong baka hindi ako sapat. Hindi siya nagbiro noon. Tumingin lang siya sa akin, tapos sabi niya, alam mo Mac, yung mga taong takot na hindi sapat, sila yung mga taong pinakasiniseryoso yung buhay nila. Kaya wag mong kalimutan, sapat ka na. Simple lang yung sinabi niya, pero pre, parang tumatag yung dibdib ko noon. Ngayon, kwento naman ako tungkol sa roommate ko, si Dindo. Grabe ito, kaibigan ko to mula high school, kasama ko sa boarding house. Tipong taong gising sa 3:00 ng madaling araw
para mag-eensayo ng pag-awit. Hindi pa naman maganda kumanta, pre. Minsan, magadalit ako. Sasabihin ko, "Dindo, tulog na!" Sasagot siya, "Mac, kailangan ko to para sa career ko." "Anong career? Wala ka man lang gig." Ganyan kami palagi. Pero siya rin yung tumutulong sa akin magluto pag walang pera. Naghahati kami ng instant noodles. Minsan 3 kaming kumakain sa isang pack. Si Dindo rin yung unang nakaalam tungkol kay Diana. "Pre, mukhang may gusto ka ata sa office mate mo." Sabi niya isang gabi habang naghuhugas kami ng pinggan. "Wala yun," sagot ko. Pero halatang halata na nahihiya ako. "Sige, sabihin mo na lang sa sarili mo yan." Seryoso siyang nagsalita. "Pero baka isang araw, mauna pa sa'yo yung iba." Hindi ko alam kung bakit, pero noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Parang may kumakalabog sa dibdib ko. Ngayon, mag-uusap naman tayo tungkol sa parteng hindi nababawasan kahit gaano man katagal kang nasa Maynila, yung homesickness. Linggo-linggo, video call kami ng pamilya ko. Si nanay, lagi niyang tanong, "Kumain ka na ba? Huwag mong kakalimutan kumain ng gulay." Si tatay naman, tahimik lang. Pero minsan, makikita ko sa mukha niya yung pagod. Minsan sasabihin niya, "Anak, huwag kang mag-alala dito. Ikaw na lang ang ayusin mo dyan." Pero alam ko, kailangan niya yung padala ko. May isang gabi, na-late ako sa pagpapadala ng pera. Kasi naubos yung sahod ko sa rent at bills. Tumawag si nanay, sabi niya, "Anak, kailangan na namin bukas. May bayarin kasi sa kuryente." Sumagot ako, "Sige ma, ayusin ko." Pero pagkatapos ng tawag, umupo na lang ako sa sahig ng kwarto ko. Tumingin sa kisame. Hindi ako umiyak agad, pero yung dibdib ko, parang may bumabagsak. Iniisip ko noon, bakit ang hirap mang-arap? Bakit parang habang tumatagal, lalo pang dumarami yung kailangan kong dalhin? Kinabukasan, kinwento ko kay Diana. At hindi siya nag-effort magbigay ng masyadong malalim na payo. Sa halip, binigyan niya ako ng tinapay galing sa bag niya. Sabi niya, "Hindi mo kailangan ayusin lahat na yon, Mac. Isang hakbang lang muna." Simpleng linya lang yon. Pero, pre, alam mo yung pakiramdam na may isang tao na naiintindihan ka kahit walang masyadong sinasabi. Ganon. May mga magagandang araw din naman ha. Halimbawa, yung unang beses na napromote ako bilang team lead sa trabaho. Tumawag agad ako kay nanay at narinig ko yung saya sa boses niya. "Anak ko, team lead na!" Kahit hindi naman malaking title, para sa amin, malaking bagay yon. Nag-celebrate kami ni Diana. Simpleng kainan lang sa karinderya malapit sa office. Order namin, sinigang at extra rice. Hindi naman mewa, pero para sa amin, parang grand celebration na. "Congrats, Sir Mac!" Asar niya sabay tawa. "Tigilan mo nga," sagot ko namumula. At doon, sa gitna ng tawanan, bigla na lang siyang tumahimik. Tumingin siya sa akin ng medyo matagal. Tapos sabi niya, "Alam mo, Mac, mabuti kang tao. Sana hindi ka magbabago kahit anong mangyari sa buhay mo." Hindi ko alam kung bakit, pero yung sinabi niyang yon, parang nakastick sa isip ko hanggang ngayon. Oh, isa pa. Yung culture shock ko sa Maynila, grabe rin yun, pre. Galing akong probinsya na kapag pumunta ka sa palengke, kakamustahin ka pa ng tindera. Dito sa Maynila, sumakay ako ng MRT. Akala ko porket may sit down sila sa gilid, pwede kong tanungin yung katabi ko kung saan bababa. Tiningnan lang ako, parang galing ako sa ibang planeta.
Tapos minsan, naligaw ako sa Makati. Nag-grab ako, pero mali yung pin location ko. Akala ko nasa harap ako ng building. Pala, nasa kabilang kanto pa pala ako. Tumawag yung driver. "Sir, nasaan po kayo?" Sagot ko, "Ito po, malapit sa, yung may puting building." May ilang daang puting building sa Makati, pre. Pero kahit papaano, natuto akong mabuhay dito. At isa sa mga dahilan kung bakit kaya akong harapin lahat ng yon, kasi may kasama akong tumatawa sa lahat ng kapalpakan ko. Lumipas yung mga buwan, naging mas malapit kami ni Diana. Tuwing Biyernes, magsasama kami sa labas ng office. Manonood lang ng sunset sa rooftop ng building namin. Wala kaming sinasabi minsan. Tahimik lang kami. Pero komportable. Yung tipo ng katahimikan na hindi nakakailang. Isang gabi, habang nakaupo kami doon, tumingin siya sa akin at nagtanong, "Mac, hindi mo pa ba alam kung ano tong nararamdaman natin sa isa't isa?" Natigilan ako. Ano bang ibig mong sabihin?" "Wala," ngiti niya. "Joke lang." Pero hindi ko mapigilang isipin. Baka hindi naman yun biro. Mga linggo pagkatapos noon, naglakad kami papunta sa jeep stop. Umuulan, pero hindi malakas. Parang ambon lang. Wala kaming payong, kaya tumakbo kami papunta sa canopy ng isang sari-sari store. Habang naghihintay kami, matigil ang ulan. Tumingin siya sa akin. Basa yung buhok niya. Tapos tumawa. "Grabe, Mac. Parang teleserye yung eksena natin na yun," sabi niya. "Oo nga," sagot ko. Tumatawa rin. Pero sa loob-loob ko, "Pre, ang sarap sana kung sa eksenang to, hahawakan ko yung kamay niya." Hindi ko ginawa noon. Natakot ako. Pero alam mo yung pakiramdam na alam mo na kahit hindi pa nasasabi. Ganun na yung amin noon. Pero pre, bago pa man kami magkalinawan, may dumating na isang bagay na nagbago ng lahat. Isang araw, habang naglalakad kami papasok ng office, biglang may lalaking lumapit kay Diana. Mukhang kakilala niya kasi yumakap agad ito sa kanya. "Diana, ang tagal na nating hindi nagkita," sabi nung lalaki. Tumingin si Diana sa akin, parang hindi alam kung paano ipapaliwanag. "Mac, ito si Carlo. Kaibigan ko siya dati." May kakaibang tono sa boses niya, parang may kinakaba. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko yung selos. Kasi hindi yun basta kaibigan. May kasaysayan dito na hindi ko alam. "Sino siya?" tanong ko sa kanya pagkatapos umalis ng lalaki. "Wala yun, Mac. Past ko lang yun," sagot niya. Pero hindi siya tumingin sa mata ko. At pre, alam mo na kapag hindi tumitingin sa mata mo yung tao habang nagsasalita, may itinatago. Hindi ko na pinilit pa noon. Pero hanggang sa gabing yon, hindi ko mapigilan isipin, sino ba talaga si Carlo? At ano yung nangyari sa pagitan nila? Hindi ko alam na yan pala yung simula ng pinakamasakit na bahagi ng kwento namin. Kasi ilang araw pagkatapos noon, may natanggap akong message. Hindi galing kay Diana. Galing kay Carlo. At ang laman nito, pre, isang sekreto na sasalanta sa lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Pero yun na, sa part 2 natin yan ikukwento. Kasi kung sasabihin ko na ngayon, baka hindi niya na mapaniwalaan kung gaano kasakit yung sumunod na nangyari. Sa part 2, malalaman nyo ano yung sekreto ni Carlo. Bakit nagsimulang gumuho yung lahat? At paano ko natutunan na ang pagmamahal kung minsan
hindi sapat para panatilihing magkasama ang dalawang tao. Sundan niyo na lang ako sa part 2. Promise, sulit yung hihintayin niyo.